Magandang Good gabi, evening, kapatid good na evening. Henry at mga kapatid na Jeriel. Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan, kapatid na Erning, kapatid na Henry, Wala kamusta na po kayong, dyan? Nako, wala kayong audio. Hello, Sound check. sound check po tayo. Okay po. Yeah, so magandang gabi po at Walang na-check audio, natin walang ng audio. konti. Wala daw akong audio. Nadidinig ko po kayo. Naririnig daw po kapatid na Erning. Brother Henry, wala kayong audio. Kapatid na Jeriel, wala kayong audio. Baka ako hindi niya Dinig po namin nadidinig. kayo. Paki-check niyo po yung speaker niyo, Carning. Walang audio. Sige, tayo po ay tatawagan po natin ng konti ang kapatid na Erning sapagkat di niya tayo marinig eh. Palagay natin baka nabunot yung kanyang mic, yung kanyang audio. Can you hear me, Brother Henry? We can hear you po. Okay. Magandang gabi po, kapatid na Henry, kapatid na Jeriel. Good evening, brothers. Yeah, okay. Yeah, we are in now. Yeah. Ang ating paksa ay tayo ngayon ay nasa episode 140 na. Kapatid na Jeriel, kapatid na Henry. Ayan, naririnig na po ba ninyo kami, kapatid Yeah, na yeah. Erning? Okay po, Maliwanag at magandang gabi po sa inyong lahat. 140, ano na yan, 140 days yan. Di ba? Yeah, marami-rami na rin po tayong na-discuss dito sa programang ito. At sana po nakakatulong kami sa inyong pag-iisip para magkaroon kayo ng decision making ninyo kung ano ang dapat nyong sampalatayanan, sino ang dapat nyong paniwalaan. Kami po ay hindi nangungumbinse, kundi nagsishare kami ng aming pananampalataya. Ang kukumbinsi sa inyo ay walang iba kundi ang Diyos. Kung tatawagin po kayo ng Diyos, maintindihan ninyo. Magtanong po kayo ng magtanong. Yan po ang napakaganda. At saka, ang iwasan po natin, kapatid na Erning, kasi nakikita natin sa mga social media, kahit saan, lalo na mga leader ng reliyon, wala nang ginawa kundi magbangayan eh. Para na rin silang mga politiko eh. No? Kita niyo yung mga politiko pupunta doon sa kanilang kongreso o sa anumang lugar. Ang nangyayari lang, bangayan lang ng bangayan, wala naman nagagawa eh. Dapat meron tayong matutunan. So, are we going to use the English language tonight or are we going to use Tagalog? Tagalog, because we have to deal with that hymns that was composed by Okay. So, pupuna po kami. Ang sinasabi nga sa atin ba't palagi niyong pinupuna yung pinanggalingan yung reliyon? Kasi diyan kami dalubasa eh. Galing kami dyan sa loob na yan eh. Kaya alam namin yung pag kinumpara mo sa Biblia yan, ay nako, makikita mo talaga kung ano yung mali na naipakain sa atin. Hindi naman tayo nagagalit sa kanila, kundi nais namin ipakita sa inyo kasi ayun, lagi tayong sinasabi, uy, pinapagdilim na kayo. Pinapagdilim daw tayo eh. Rebelde kayo. Magbalik loob na kayo. Alam niyo, yung mga salitang yun, salita yun ng mga nonsensical na tao eh. No? Kasi hindi naman nila naintindihan kung saan na tayo nanggagaling ngayon. Ang akala nila, we have the same mindset as theirs. That was probably a week after we left the Iglesia de Cristo. We have the same mindset. But in due time, little by little, God is changing our mindset. Kaya ito na yung mindset namin eh. Everything that we believe in we do, you can read in the Bible. And we challenge the Iglesia de Cristo members, can you read in the Bible what you believe and what you practice? Ayan lang magandang tanong para sa inyo, mga kaibigan. We'll start with a prayer. Okay, let's pray. Yeah.
Panginoon namin Diyos, salamat po ng marami sa iyo sapagkat patuloy mo kami na sinasamahan sa araw-araw ng aming paggawa, paglalakbay. Buo pa rin ang aming sambahayan sa tulong at awa mo. Bagaman nagdaranas ng iba ng iba't ibang mga hilahil at pagsubok, pero kami hindi titigil ng aming pong paghahayag ng iyong mga katotohanan. Maawa ka po na kami patawarin sa aming mga pagkakasala at umaasa kaming kasama ka na po namin. Ang lahat ay aming dalangin sa ngalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Well, kapatid na Erning, kapatid na Henry, bago tayo magsimula, no, paalala uli natin yung Berean. Ayan, nakasulat sa Gawa 17:11 or Acts 17:11, and the people of Berea were more open-minded. Doon tayo, open-minded. Paano sila naging open-minded? Nakinig sila, sabi niya, they listened eagerly to Paul's message. Paul was teaching them, and they listened to him eagerly. Tapos ito, yung nakasulat, they search the scriptures day after day. Kaya yung mga kamag-anak natin, kaibigan natin, na sinasabihan natin, magbasa kayo ng Biblia. Sabi sa amin, nasukat ba naman ang sagot eh? Hindi ako pwedeng magbasa niyan, pang-ministro lang yan. Brother, hindi mo kasi alam tong talatang ito eh. Kasi tinan niyo yun, pasusulat ba ng Diyos yan? Papayagan ba ng Diyos na masulat yan kung di ka dapat magbasa? Dapat ka magbasa. Sabi nga i-search mo yung scripture katulad ng mga taga-Berea para hindi tayo maging gullible. Okay po, tuloy na tayo. Kapatid na Henry. So, Berean question, no? Ano ba tayo ngayon? Tagalog, English? Pwedeng mag-English ng konti, pwedeng Yeah. mag-Tagalog. Sige, bilingual tayo. Bilingual Pwede rin tayo Bisaya, ngayon, no? di ba? Pwede mag-Bisaya. Yeah. Ayan. Hindi ako Ito, marunong yan. ito. Ang ating tanong. Ayan, no? Does God allow people, I think general question to, no? Does God allow people to offer songs of praises to man? Now, the reason why this was brought up was because of this video. Pakita ba natin itong video na to? Yes. Sige nga. O yan naman gusto nilang ipakita sa buong mundo eh. Ito. Tingnan natin. Nakikita niyo po ba yung video ko? Wala pa. Wait a minute. Habang inintay po natin yung video, kapatid na Erling, kamusta ang weather dyan sa inyo? Nako, malamig, mainit, malamig. Kaya ubos, sipon. Ito nangyayari rito. Nako, dito po umuulan. Siguro dalawang araw na. Yeah. Pero okay lang, malamig at masarap. Yeah. Ayan. Ayan na. Nakikita niyo na ba? Ang ganda ng Ang ganda ng skyline parang totoo sige, pakinggan na po Play natin. natin. Sige. Dear Ka Eduardo, we hope you hear this song because it's especially for you. We're singing loud and strong. There's a lot we want to say, but don't know how to say it. It's about how much we love you. Here we are to sing it. Dear Ka Eduardo, you are a bright light, guiding our path when it's dark as night. You have the power to light up the room, a smile that makes our hearts go boom. We look back on how you've guarded our faith. We feel an enormous gratitude. So millions of us sing today. Today we celebrate. Today we celebrate. Strengthened by your leadership. 2009. We appreciate. Ayan, tinigil na po natin dahil baka makonverte tayo.
Ito po, no offense sa mga INC, ano. Maganda yung melody, no question about it. Ay, wala kayo, nakamute po kayo. Sandali. Nakamute. Tama, kapatid na Henry. Balikan muna natin. Ang title ay Millions of Reasons. Anong treason? Millions of Teka. treason ba o reason? Ako ito, no, honestly, sa buong buhay ko na nasa loob ako ng institusyon na yan, wala akong nakita na dinig na special song. Ay, yung mga hymn natin sa pagsamba, right? Mhm. Yeah. Pero yung ganyang meron pang MTV para halimbawa, ang tawag natin noon sa Panginoong Jesus o Mhm. sa Ama. Wala akong nakitang ganyang kagandang video na sabi pa rin, ano, ang kanilang tagapamahalang pangkalahatan, siya daw yung light. Mhm. Parang tuloy tala, ano? Tala sa kalangitan. Alas Pero sa umaga. pag tinapos niyo yung buong hymn, not hymn, hindi hymn yun. Yun ay song. Song, no, praise. Praise song Song of yan. praise Praise it. song. Praise. Medyo kikilabutan kayo dahil iniisip niyo tuloy, sino bang inaawitan nila? Eh, No. nandun na nga yung pangalan eh. Nandun na nga ang pangalan, yes. Mm. Pero kung halimbawa, hindi kayo aware, sino ba inaawitan nila? Parang maisip nyo, ang pinapa, pinapapurihan nila ay ang Panginoon tagapagligtas, di ba? Ngayon nung nakita nyo. Hindi. Napansin Ako, ko lang hindi, na hindi ganun ang aking pinasalamatan hindi natin ginawa ng ganung adulation or pagpupuri ang Panginoon. Wala tayong sinabi millions of billions of reasons, no? And Pero thank dito you. sa know what tao to na say, to, sabi nila. Oo, to thank you. Di ba? oo, dito, no? So ngayon, pag sinasabihan natin ang mga INC, tayo, pag sinasabihan tayo na, iglesia kayo ni Manalo, nagagalit tayo. Di ba? Ako, personally, nung ako'y sinasabihan, nung nandun pa tayo sa loob ng relihiyon na yan, o ng organisasyon na yan, pag tayo sinabihan, iglesia ni Manalo, galit na galit tayo. At sa kasulukuyan, ganun din yung mga nasa institution, di ba? Mhm. Yeah. Huwag niyong sasabihin na iglesia ni Manalo sila dahil hindi naman si Manalo ang kanilang sinasamba. Pero, yung katotohanan, yung mga ebidensya, saliwa dun sa sinasabi nila. No. Kaya di ba nga, no, nung 2014, nung tayo ay umuwi sa Pilipinas para makipag-celebrate ng 100 years, no? Meron sila dong malaking ano, VVIP. At merong nagtanong, ano yun, yung isang guest na sabi, ano po ba yung VVIP? Very, very important person daw. At medyo kinilabutan tayo dahil, kailan natin tinawag na VIP ang Panginoon? Never. Pero itong ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, VVIP. Very, very. Ano sabi niyo po ron sa ating awit? Ito yung tinatanong ngayon ng isang Beryano, Brother Erning, Brother Jeriel. Mhm. Ito Yeah. bang pagpupuri, pag-aalay ng awit ng pagpupuri sa isang tao na hindi naman siya ang tagapagligtas, yun po ba inaayon sa kasulatan, sa utos ng Diyos? Teka muna, bago natin sagutin niya. Ngayon, kung aalayan ko ng pagpupuri o ng awit yung gusto kong dalaga, okay lang yun. Pwede Di yun. ba? Ayun, pwede yun. Love song, tawag doon. Hmm. Pero praise song, religiously, wait a minute, praise song, hindi para sa kanino man tao yan. Okay? Sabi nila, bakit awit ba to ng pagpupuri? Hindi. Parang ano ba yan? sinabi nyo, nag-aalay lang kayo ng awit sa inyong kinalulugdan na tao. O ano masama doon? Kinalulugdan mo. Sabi mo light eh. Sabagay. Sino ba? Saan ba nagagaling ang light? Di ba sa Diyos? Hindi, halimbawa, ang pangalan ng tao nung ginagawa mo na awit, si Kailaw. Sabi nga, yun ay, ang tawag dyan, iwas pusoy. Di ba? Yeah. Kung baga sa may lagi naman sila may sagot eh.
Hindi nyo naman naiintindihan kung bakit ito. Yeah. Hindi namin naiintindihan siguro nga. Tama kayo. Pero kinikilabutan kami ginagawa nyo eh. Yun lang yun. Ha? Kumbaga sa ano, tanungin mo yung mga miyembro. Maraming miyembro dyan. Miyembro nyo nga yung sumulat sa amin eh. Oh, Hmm. miyembro nyo eh. Nakatala. Tapos sasamba. Pagkatapos maririnig yan sa amin magre-reklamo. Pero hindi namin sasabihin kung sino yan. Kasi baka masaktan eh, di ba? Payaan natin. Pero ang lahat ng mga komentaryo ditong sinasagot namin, tanong ng inyong mga miyembro. At naging experience namin sa inyong mga kaanib. Yung sinabi namin nung nakaraan ha, na kapatid na Henry, yung pinuntahan natin bahay, nakatala yun, naakit tayong bumalik sa iglesia. Tapos nung tanongin ko, kasi ang iglesia lang maliligtas eh. Ano sagot sa atin, kapatid na Henry? Oh, I don't believe that. I don't believe that. Sabi niya, na kami lang ang maliligtas. What? Nagtaka ko eh. Paano mo, hindi mo pala pinaniniwalaan yung doktrinang itinuturo? Isa lang yun o ilan yung ganun? Hindi lang yan. Hindi lang yan. Yung black voting, Oho. sinabi ng isang kakilala ko, no, Diakonesa, nako, ang binoto ko si ano, yung kalaban nung pinagkaisahan o hindi naman talaga Parang pinagkaisahan. narinig ko na rin yan eh. Alam niyo ito, Kasi- Toto, alisin natin yung word na pinagkaisahan, unity. Siya lang tao nagsabi niyan eh. Yeah. Ang ibig sabihin niyan, hindi unity yan, kundi yan no, yung ano ba sa English yon, yung niram sa ating lalamunan. Shoving up your throat, you know? Yeah. Anong pagkakaisa doon? Pagkakaisa. Marami namang hindi nakikipagkaisa. So we have to face that, ano? Katulad yan, yung istorya ninyo dyan sa Wawa, Batangas. Alam natin yan, di ba? Nag-uopisina pa ako noon dyan sa central nila eh. Noong isarado yung Wawa, Batangas na kapilya. Isipin mo, ganong kakapangyarihang Brad yung tagapamalang pangkalahatan noon pa ha. Sasamba yung mga kapatid pagdating nila ron brother, sarado yung kapilya. Mas makapangyarihan pa sa Diyos yung nagpasara ng kapilya eh. Di ba? Kaya napukpok sa ulo eh. Masakit. Ngayon, doon sa lyrics na napupunan natin, no, ay light daw siya sa kanilang path. Mayroon bang light na ito, sabihin na natin ang totoo, na lapastangan sa magulang. Okay? Malapit na ang Lord Supper nila. Ang tawag nila ay Santa Cena. Itong mga ngasiwa yata ito. Hindi man lang nakipag-areglo. Mayroong hatred sa puso niya. Samantalang itineteksto nila doon sa preparasyon sapagkat napakaselan ang wika ng Santa Cena na yan. Kailangan kung may pot ka, alisin mo yung pot. Ikaw kaya? Dapat sabihin mo yan sa harap ng salamin. Di ba? Sa sarili mo. Tapos leader ka, tapos our dear pangalan niya, pagkatapos siya daw ang light. May light bang ganon? Hindi, ang sabi ang kanya raw ina bago raw papaghipahingahin ng Diyos. Bago namatay. Yun ang sabihin natin. Bago namatay. Bago namatay. Pinapaganda ko yung word, ano? Bago namatay daw ay nakapag-usap sila, nakapagbalik loob at napatawad. Wow. Napakabait, ano? Kinilabutan nga ako sa sobrang kabaitan eh. Ngayon, nung nadinig ko, teka, kausap ko lang na isang araw hindi pa patay. Okay, at saka doon pa, ang sabi pa ron sa lyrics, guardian of our soul. Aba, ang tindi nun. Ang alam ko na guardian of our soul, kapatid na Jeriel, kapatid na Henry, walang iba. Ang perfecter ng ating faith ay walang iba, kundi ang ating Panginoong Yahushua. Ang tawag dati natin ay Jesus. Ba't mo inaagaw yung karapatan na? Isipin nyo, kung sino man ang nag-compose ng awit na yon, ay maaring mali ang pagkakaintindi niya. Dapat naman ay bago nila ipinlay sa publiko, kaya nakarating sa atin eh. Di ho ba? Dapat ay ini-edit muna nitong mga ministrong na sa paligid niya. Bakit? Once na yan po ay kanila nang i-publicize, public property na po yan. Hindi, alam niya, tingin ko lang mahanapan ng pagkakamali ron, talagang mali. Tingin ko lang, gusto ni chairman ng mga ganyang songs of praises. Dapat wag na mag-deny, na, nako,
Dapat inayos niya yan, hindi niya pinapayagan yan. On the contrary, gustong-gusto niya yan, yung mga ganyang awit para Oo, sa... gusto niya yan Bakit eh. natin nasabi yun? Eh, ang dami ng mga awit na papuri na binigay sa kanya eh. Di ba? Yung nakaraan, yung napanood natin, yung tagapamahalang pangkalahatan. 'Di ba yung parang may mga Oo, tuwa pa siya, binati niya yung mga mawit. mm, So, gustong-gusto niya yan. Gustong-gusto niya awit ng papuri. Dapat, sana, kung tayo ay magsasuggest, sabi na, teka, hindi ba dapat binabawalan mo yung mga ganyan? Sabi niyo, hoy, huwag ako ang Alam purihin mo, mo, no? ito lang yan eh. Ha? Gusto nyo bang makakita ng magandang bagay tungkol dyan? Yung ginagawa ng mga bata. Bata yan eh, mga bata. Kita mo, boses bata, Mm. di ba? mm. Di ba? Oh, meron ako ipapalabas din. Alam mo, ikaw lang may video. No? Sige. Ako, yung ba yung Meron, sabay-sabay na sumisigaw? hindi, Kakatakot yan? ito, iba to. Okay, Iba okay. to, tingnan mo ha. Sige. O sige, mag-share ako. Sige na nga. Ako naman na mag-share. Ayan, nakikita nyo ba yung share ko? Oh, Oh, yun. ayan o. Kita nyo? Yeah, meron. Ano nyo nga, lakihan nyo po, yun i-click nyo yung square dun sa baba. Para malaki. Ayan. Yan. Subukan nating malaki. Ayan. Mm. Hmm. Children Yeah. sing about love. Eh, di ba ganyan din yung yung doon sa pinakinggan natin kanina? We love Oo. you. Di ba? Ayan ha. Children sing about love for Kim Jong-un. Nako. Oh, Parang ito, hawig, pakinggan ano? natin. Mas maganda pa yan, may sayaw eh. Ayan, Ayan, oh. Oh. Oh, yan yung tatay niya, di ba? Ayan yung Yeah. tatay, oh, Yan di yan, ba? si Kim Jong-il. Jong-il. Yes, Kim Jong-il. Tama ba? Hindi pala. Anyway. Basta tatay yan ni, Kim Sige, Jong-un. tama na yan. So, Anyway. pinakikita lang natin na maraming ganyang mga tao, no? Na gustong-gustong pinupuri sila. Eh yan na yung ganyan na nga yung naging kinauwian ng iglesia ni chairman eh. Mm. Yan ang kinauwian. Pero alam nyo, pag sinasabi nyo yun, sasabihin nyo sa mga miyembro, no, lalo na yung mga tinatawag nating OWI, no offense. Sabihin natin, mas pinapahalagan nyo pa yung inyong tagapamahalang pangkalahatan kaysa sa tagapagligtas. Magagalit sila. Pero pag kinignan nyo yung mga banners nila, no, pag mayroong mga bagong kapilya, no, maraming salamat. Ang laki-laki ng letra. No? Yeah. Tapos yung Iglesia ni Cristo, yung kakapiranggot. Yeah. Tapos maraming salamat po. Tapos pangalan niya. May Tapos, litrato pa. Tapos wala na. Hindi man lang, salamat po sa mga naghandog, tsaka yung nagbatares, Yeah, at parang tsaka sa kanya yung pera, nagpabono. no? Mm-hmm. Na, pag nakita niya yun, sasabihin niya, teka, alisin nyo nga yung banner na yun, dahil ang pasalamatan nyo, ang Panginoong Diyos. Ngayon, yung sinabi ni Ka-Henry na yan, pakibasa kapatid na Jerian, Efesos 5:19. Kung tayo aawit, kaninong kapurihan ang dapat natin Sige, hanapin natin yan. hanapin. Epeso 5:19. Tingnan Sa natin. Epeso 5:19. Yan. Sa English ko po babasahin, Yeah. kapatid na Erning. Yeah. No? Para yung mga, I'm gonna read it in English because I only got an English translation here. Yan, share natin. There you go. Ito. Can you see that? I will make it little bigger. Can you see Okay. it? Ayan. Yes. Speak to one another in psalms and hymns and tingnan para makita nyo. Ayan o. Speak to one another in psalms and hymns and spiritual songs offering praise by singing and making melody with your heart to the Lord. Sa Lord, kay Lord lang eh. Sa Panginoon Diyos lang. Sa Lord. Oo, sa Yeah. Lord. Di ba? Sa Lord. Sa Lord dapat na mag-offer ng praise song. Baka Lord na rin siya. Ha? Baka Lord na dapat rin. nga tawagin ng Lord. Punta na siya kay Prince Charles.
para patungan siya ng espada, maging Lord. O, di ba? Pasensya na kayo at medyo ginagawa lang natin konting masaya ng konti. Ano? Hindi kasi nakaka-open nga naman ano na karaniwang tao, ginagawa natin ng mga, binibigyan natin ng mga ganong papuri. Yeah, ako, nauupindi ko kasi para mong ginagawan Diyos eh. No? Kahit hindi niyo kami kamiyembro, sino mang makakitang sumasampalataya sa Diyos at sumasampalataya sa Panginoong Yahusha, and then you are giving more importance to that person rather than the Christ Himself, because we haven't seen that the Iglesia ni Cristo members have done such praises to Yahusha, that he was called the very, very important person. Sasabihin pa nila, pinakamamahal namin. Mhm. When you say the most loved person, so you already discarded the Christ. That not offends just you, but probably it's offensive to some of the members of the Iglesia ni Cristo, and it's offensive to the Christian world. Yeah. Okay? And if you think about it, in their Kristiyano, prayers, kasi, you know, in their the thing prayers, is, they spend like several minutes praising Him, thanking Him, thanking His Son. Right? Yeah, that's true. Tama po yun. you Ang know, if sinasabi. the Iglesia ni Cristo members, probably you're not seeing it. You cannot see the big picture. One of you actually asked us that. Oh, you don't, you don't see the big picture. Yeah, because you are in the picture. Oh, by the way, Yes. when I was still a head deacon in one of the congregations here, one of the, top level person said, "Oh, in our prayer, Top minister or congregational prayer." what? Is it top minister or yeah, minister so told it's me, the one who that- goes to America from the Philippines? oh no, he's based in that U.S. main office, but Oh, anyway, US main said- office. Oh, yeah. he said, when we are praying in our congregational prayer, always include the executive minister. Mm. And what I did was I did not, because I don't feel good about it, Mhm. and I think that put me on the radar. This person is not one with us. Yeah. But I cannot do it. So I just did the normal prayer. I didn't include his name. And nowadays, if you ever come across their services, meron ng prayer para kay chairman, tapos meron ng added prayer para dun sa the Big the helper. biggest helper ba tawag doon? Ang pinaka Hindi tawag kasi, doon? the reason for that is he's being prepared. He's being groomed. Every Being single minion or mind of the members of the Iglesia ni Cristo are Alam niyo, being tama kayo prepared. Paunti-unti, pinapasok na yan sa isip. Conditioning. Paunti-unti. Yes, mind conditioning yan. Ano tawag dyan? Conditioning, no? Mind Conditioning our mind. Na sila pala, their minds na, by the way, ito na yung kapalit ha, wag na kayo mag-expect ng election. Kahit nakanood kayo ng, ano ba yung movie ng nung Conclave? Mhm. Doon sa Vatican, meron silang election, right? Buti pa yung Vatican, may election eh. Sa iglesia, minsan lang yung ginawa, pero mock election lang yun eh. It's not true. Sabi nga, when there's an election that actually like the one that will win is a member of the family, sabi nga, wag na kayo mag-eleksyon, magsabi ka na lang, ito kasapalit ko. Di ba? Formality na lang yun. Formality Speaking lang of yun. election, that's another, Niloloko pa tayo eh. yeah, that's another topic. Mahabang discussion yung election na yan, nako. Ang ating Panginoong Yahushua, what about our Lord Yahushua? Does He expect and look for humans' approval or praise and honor? Alam mo Brother yung kapatid Jerry? Ernie, yung mga tanong nyo, nasa Biblia lahat yan eh. Basahin ko nga Ay, sige yan. nga, pakibasa nga niyan, kapatid Ito, Jerry. basahin natin yan ha. Kasi napakahalaga Pero na maintindihan ng tao, no?
ang Panginoong Yahusha, kailan pa man, hindi nagpapapuri kahit kanino. Pero baka sabihin ng mga members ng INC, kayo naman ang dami-dami naming awit na ginawa para sa Panginoon. Yeah. Tapos ito, gumawa lang kami ng isang awit para sa Tinuna aming, nyo. para sa aming chairman. Bro, Nagagalit hindi na naman- kayo? Ito una, mali ka doon. Hindi isa lang. Madami. Isa lang yan sa marami. Ganun ba? Ay, isa lang yan. Bago yan eh. Yan yung bago. Pero Late. yung mga luma, marami. May mga Ano bata pa. katunayan? Gumawa pa nga ako ng isang awit eh. Dati. nung Nag-compose nandun pa kayo, nag-compose pa ako para yung Man from the Rising Sun. Nako. Kayo di pala ba? ang sala Yeah. Kasama ako dun sa mga ganyan din ang isipan nun eh. Until God, sabi nga, open up our minds. Di ba? Kasi, katulad nga nung sagot natin, nagsimula yan, brother, nung mabiyak yung pamilya Manalo. So you have to think about it. That's not God's promise to a leader. Right? A leader who is doing what is right has a promise of God that He will bless not just him, but his family up to the third and fourth generation of it. Tama o mali? Correct. Correct Kabay ko yan. yan. Hindi nangyari. So that's the first question. Wait a minute. What happened? Diba? That's the question. What did he do? Until we found out that God said, don't you know that you are my temple? You are a temple of God. Do not destroy my temple by corrupting it with false doctrine. The Bible Nasa says, Korinto yan. I Alam will nyo, destroy the destroyer. alam nyo pag napapanood natin yung mga ganyang songs of praises kay chairman, tapos binabasa nyo yung lyrics na siya ay light, nagbibigay siya ng strength. Tapos maiisip mo, yung mother niya, 80 plus years old, nagtatago, not in good health. Tapos nakikita mo itong mga ginagawang lyrics nila na nakakainis sorry. Yung bang parang wala kaming pakialam dyan kung paano niya tinrato yung mother niya. Basta kami, Hindi, para sa akin, kapatid na Henry, siya yung light para sa iglesia. Doon naman sa kapamilya niya nag-question sa kanya, sa nanay niya, siya yung fire. Yeah. Hindi lang yun. Yung kapatid niya. Nanay, yung kapatid niya, nasa na ngayon? I don't know, nasa kulungan. Tapos, pinagkakalat dun sa kanilang organisasyon. Nagbalik loob na. Ang bait, nababaitan tuloy ako Biglang gusto ko na tuloy magbago ng pananaw Gusto ko na i-download tuloy yung... Ang tanong dyan, brother. Okay, nagbalik. Saan lokal? Yun ang tanong. Nagbalik. Saan lokal, brother? Yun ang sinasabi mo, nakapagbalik loob na Saan lokal? Tsaka ano kaya yung effort, sasabihin niya, kayo naman alam niyo ba yung nangyayari sa lahat ng bagay sa mundo? Malay niyo kung behind the scene ay nandun siya, pinupuntahan niya yung kanyang ina. Kayo naman, masyado naman kayong yung... di sana nakakita ka namin. Meron ngang pagkakataon, di mo ba alam? 1 mile away ka lang, naghahandog ka doon sa Orange Park. Isang street lang, doon nakatira yung nanay mo. Oo nga, Yan ang isa sa pinaka nakakatawang yung parang coincidence na hindi man nakakatawa. Parang ang lang napaka-strange ng pangyayari na yun na after many years na nawala yung kanyang ina. Nandun siya mismo, andun lang siya sa paligid. Nagsasalita siya dun sa isang pagsamba. Tinuturo niya pagmamahal, pag-ibig. Tapos yung mother niya ando sa kapit. Nakakatawa. Hindi lang yun, brother. Yung kapatid niya pumunta pa doon. Yun nga, hindi nila nakilala kasi iba na itsura. Hindi mo na nakilala kasi may balbat na. Di ba? So you have no idea what we know. Nung kumamay ako sa iyo, noong 2015, tandaan mo siguro yan, February na yata yan, January 2015, nagpunta ako diyan sa, pinagbakasyon ako punta sa Pilipinas Pagkamay ko sa kanya, hindi ko lang masabi sa iyo, kasama ko nanay mo.
Nakadistino ako dyan sa inyo niyan kapatid na Yeah, Ernel. sa Jacksonville. Jacksonville ako nakadistino Tapos yung tagapangasiwa dyan, pumunta pa doon sa bahay, pinanalangin yung yung nakatira doon sa hindi niya alam ang nakatira doon, yung nanay nung kanyang tagapamalang Pangkalatan. So, all of these things happen and we were there. Na po? Kasama kami Ang doon. clueless nila, no? Oh, clueless. Kaya, sabi nga huwag nyo kaming bulahin. Yung sa sinasabing, malay nyo naman. We know. We know. It's not true. Nakabalik. Tsaka nung dapat noong 2015 niya pa hinanap, hindi yung 2025 na, no? 10 years. Oo, naku. Tsaka Sa- hindi na siya kilala nun, brother. Oo nga. Hindi na. Alam mo, Chairman, eto no, hindi ko alam kung makakarating tong message ko sa'yo. Chairman, yung mother mo matanda na. Mahina na. At ang balita ko ay sabi nyo nga, baka hindi na siya makilala. No? Meron ng early stage ng baka dementia. Kasi nung nakita natin siya, napaka-sharp, ano? At saka alam nyo, masasabi nyo sa kanya, mahilig siyang magsulat. Ang ganda ng sulat niya. Penmanship. Ang ganda ng sulat niya. Eto no, i-reveal ko na to. Sige. Ang tawag niya sa akin, bunso. Okay. Kasi, sinabi ko, anak niyo na rin ako Anak niyo na rin po ako. Ako yung bunso kasi mas bata ako doon sa bunso. So ako na si bunso. Ayan. Kaya, well, hindi ko lang pinagyayabang yun. Ang point ko lang doon is, bakit hindi mamahalin ng isang tao ang kanyang ina? Di ba? Ako nga, hindi ko naman siya talagang ina. Kadugo. Yeah. O kadugo. Pero minahal natin siya na parang ina. Di ba? Lalo na kung ikaw ay religious person. Kung ikaw ay tagapangaral ng salita ng Diyos. Okay? Ipakita mo, ikaw ang unang sumusunod sa itinuturo mo. Yeah. Dapat. Lead by example. Ano po? Sa akin, ito lang yan Kapag ang pinuno ko, nagsasabi ng pag-ibig, pagkatapos ginawa mo yan sa sarili mo magulang, balo nila ng sinabi mo, brother. Yeah. Ngayon, yung naniwala dyan, wala ring iisip yun, hindi nag-iisip. Di ba? Sasabihin lumaban So what? Kung nilabanan ka ng nanay mo, doktrina ba nilabanan? Hindi naman Ito pa. Dahil doon, aalisin mo na yung pagse-celebrate ng Mother's Day. Sasabihin, hindi naman siya yung official na nagpatanggal niyan. Oh, come on. Sino pa? Ito pa, isang puna. Hindi lang yun, yung Mother's Day, di ba? Ayan, sinasabi niya sinasabi nila na lumaban daw. Ano yung paglaban na ginawa? Yun ang unang tanong. Anong nilabanan? Sige. Ano yung nilabanan? Paliwanag nyo. Anong nilabanan? Wala naman sila masabing lumaban sa doktrina. Dahil napanood ko rin yung video Di ba? Tapos sabi, hindi kasi nung nag-video sila, yun na naman ang palusot. Kampi-kampi daw yun Kampi-kampi. Naglumika ng pagkakababagi. Alam nyo, pag binabalikan ko yung YouTube na yon, walang sinabi ang ina o yung kanyang kapatid na masama patungkol kay Chairman na lumalabag ka sa ganito, gumagawa ka ng ganito. Wala siyang sinabing ganon. Kundi, ang concern niya nun, yung mga inabduct daw ng mga ministro, di ba? Kasi yung isa ron, parang tinuturing niya na ring anak. Yung sigaw ng yun sigaw. Yung si Tumanan. Sabihin natin Tumanan. Yung hostess siya, Mm-hmm. Yung, sabi niya, pakawalan nyo na yung mga whatever, yung mga na-abduct o kinidnap. Yun ang kanyang paatnawagan. Kasi nga nag-aalala siya. May nakakarating na kung ano-anong balita doon sa iyong ina Yung nangyayari dyan. Sabi nga, yung kapatid ko pa nga rin nakidnap din daw Siguro alam niyo kung bakit. May idea siguro siya na pag inabduct, hindi, ayoko na ituloy yan, baka mamaya. Hindi na. Anyway. Yun ang nangyari, yan ang naganap. Ngayon, kailan nagkaroon ng bahagi sa iglesia, brother? Hindi nung nanawagan siya. No. Nang itiwalag. Nung itiniwalag mo. Lalo na nung binasa doon sa Washington DC, doon sa arena doon. Verizon, ang alam ko doon, Verizon Arena yun no? Nandun ako noon
Pinapunta mo ko doon, chairman eh. Nandun tayo noon. Naalala ko yan, Doon. yun yung Oo. sabi, binasa uli yung ano yung tinatawag na circular ng pagtitiwalag. Sabi Yan. nung nagsalita, no? Ayan. Tinitiwalag. Tapos mamaya pagkatapos niya sabihin yan, okay, mag-celebrate na tayo ng 101 anniversary. Sabi niya, Oh. happy anniversary! Sabi nung ministro, di ko nababanggitin ang pangalan mo, pero wala ka rin eh, no? Kulang din ang utak. Nakakahiya yun. Oh, isipin mo, tapos sasabihin mo, happy anniversary. Samantalang yung asawa ng dating tagamalang pangkalatan, tsaka yung mga anak, tiniwalag nyo. Doon pa sa pag-anibersaryo nyo, wala talagang wala nonsense talaga mga pinaggagawa, brad eh. Pero noon, ang katunayan yan, yan ang tinatawag na you are already filled with hate. yeah. Totoo yan. Wala na yung isip nyo. Wala Nagkaroon na na kayo ng hate. So Pero doon noon, nagsimula ang pagkakabahabahagi ng iglesia. At doon din nagsimula, oh wait a minute, what the heck is this? Di ba? Kaya tinanong ko yung nanay niyan, brother eh. Sabi ko. Nanay Nino, ni Chairman? Nanay ni Chairman. Chairman. Oh, di ba? Tinanong ko, tsaka yung kapatid niya. Oh, pumunta ako kagad doon sa kanila dyan, sa Florida. Tinanong ko, paano po yan? Babalik na po ba tayo? Babalik po ba kayo? Ano sagot? Wala na tayong babalikan. Sabi nagbalik loob daw bago namatay eh. Oo nga. Yun, sabi nga. Yun ang hindi tayo na-update. Alam niyo ito, no? Propaganda. In fairness, baka naman hindi tayo talaga updated sa mga bagay-bagay. Baka nga nakapagbalik loob na bago namatay. Tapos itong nandito ngayon sa US na matanda na, baka double lang yun eh. Baka hindi talaga siya. Baka wax lang yun. Teka muna. Ano ba yung clone? Ibang klase itong tao na to. Alam mo, brother, pwede nila sabihin yan eh. Kasi lahat ng kwentong kutsero, sasabihin yan. Meron pa nga pinalabas na mga kwento yan. Noong pang-umpisa, panahon pa nung dating tagamalang pangkalatan, si Kapatid Eranio Manalo. May kwentong yan. Ako parang lumaki ko doon sa kwento na yun eh. Na kinausap daw ng anghel at tinanong kung nakahanda na iglesia. Tapos, meron pang kwento na nailagay pa sa comics. Ayaw nilang tawagin yan. Sabi ko nga doon sa nag-ano yan eh, yung kaklase ko kasi yung dating, tawag dito, yung editor eh, no? Nung Pasugo. Brad, ano ba itong comics na to? Naku, huwag mong tawagin comics yan. Hindi comics yan. Ano yan? Illustrated magazine. Okay, illustrated magazine. Ba't parang comics? Dapat pag magazine, litrato. Drawing yun. Hindi comics yan. Kilala ko yung nag-drawing niya, kaklase ko yan. Yeah. Kilala ko to, may pirma niya, oh. Pero ang galing Nepo. niya. Yun lang masasabi natin, ano? Napakagaling mag-drawing. Pero, mabalik tayo dun sa songs of praises. Yeah. Nakita ko yung ibang mga YouTube videos na yung merong iba pa yung sabay-sabay silang sumisigaw para sila ano ba yung ginagawa sa New Zealand, yung parang ceremonial dance? Anong tawag doon? Haka. Yun, yung talaga namang yung passionate sila doon sa sinasabi nila, no? Parang religious parang sinasabi nila, ready kami. Tradition yun. Yeah. Oo. Tapos yung mga ministro ni Chairman, may ginawa ng video, no? Yung parang alahaka, Yeah. Meron akong video noon na sabi, ano ba yung sinasabi ron? Sabay-sabay silang sumisigaw eh. Kahit saan ba daw sila destino? Ayun. Tapos pag dinala naman sila sa liblibs na lugar sa nagsisisi. Mindanao, nagrereklamo sila. Alam nyo, no? Brother Jeriel, no? Nabalitaan ko. Balita lang to. Ewan ko kung totoo. Yung tao, yung ministro na nagsabi sa inyo na nagtitinda kayo ng kaldero, nandun na raw sa Mindanao. Ewan ko kung totoo yun, ha? Kung mali ako... Hindi, alam ko yan kung saan sila dinadala yung mga top brass nung araw eh. Doon yan sa bayan ni Pacquiao. Kasi maganda pa yung bayan ni Pacquiao eh, no? Ngayon, ang marami doon tuna. Yun, brother, baka hindi na tinapa ang ititinda niyang ministro na yan. Alam nyo, tuna na. O may mas masarap paglulutuan pa na ang yung tuna buhay mo, niya may ngayon kung kaldero ko. meron siyang nako. Pero ano Alam masama nyo, kung nagtitinda ng kaldero, no? Sabi nga, wala namang masama. Ganda ng kung kaldero totoo na man. yun. Okay, yung kaldero namin na binebenta,
25 years na ginagamit pa namin. 25 Yeah. years. Wala na bang masama eh. Una, number one, hindi ako yun. Di ba? Hindi ako nagbebenta. Iba trabaho. Para wala mo yun. Trabaho Nakakatawa. tayo sa... Nung ako'y mawala na dyan sa iglesia, marami na tayong pinagtrabahuhan. Ayan, doon nga sa... Muntik pa kami maging magkasama ni kapatid na Erning eh. Yeah, Di sa ba? courthouse. Sa Ngayon, courthouse eh. Etong ating basahin, kapatid na Jeriel, sa Sige. 5:41, ang Kristo na tagatubos, siyang tumubos eh, siyang Savior. Siya po ulo ng iglesia, siyang dapat nating pamarisan at sundin. Siya ba ay naghanap na siya'y purihin ng tao? Katulad ng ginagawa kay chairman, tuwan-tuwa siya eh. Hindi man lang sinasaway eh. Ito, meron pa nga doong mayroon pa ngang video noon ng mga bata sa PNK, mayroon siyang litrato doon sa dingding. Umaawit sila at gumaganon sila sa larawan. Tinuturuan ng idolatry itong mga batang ito. Hindi man lang niya sinasaway eh. Ang Kristo kaya na tagapagligtas. Ay nako, Perfected na ito, tinan nyo, kaligtasan. isi-share ko ulit. Ayan. 5:41. Ayan, no? Oh. Ayan, 41. I am not looking for human praise, Ayun. but Yeah. I know what kind of people you are. Ayan, kayo, kasama kayo dyan, Yeah. mga IN chairman, ha? Mga iglesia ni chairman. Manalo. And I know that you have no love for God in your hearts. Yun ang totoo nun. Yan ang Diba? masakit. Yan ang Ngayon, masakit. sinasabi nyo, mahal nyo ang Diyos. Pero di nyo pinakikita eh. Kung mahal nyo ang Diyos, ang lagi nyo pasasalamatan yung kanyang bugtong na anak. Mhm. Okay? Yung kanyang bugtong na anak, yan ang lagi nyong pasalamatan. Pero tuwing may ma-accomplish ang iglesia ni chairman, ang pinapasalamatan siya eh. Para bagang siya yung bimunot ng pera eh, di ba? Samantalang yung mga ginugol dyan, ang lingap sa mamamayan, yung ipinabili ninyo ng kung ano-ano, ipinili nyo ng farmland, o binili ninyo ng kung ano-ano pa. Abulo niya ng mga kapatid. Ako, marami kong binigay dyan eh. Simula nung pinanganak ako, pag kinuwenta mo, milyon na rin. Di ba? Sigurado yun. Milyon na rin. Pero, sabi nga, naging parang investor kami, pero walang return. Ayan na nangyayari. Kaya sabi nga dito, I know that you have no love for God in your hearts. Masakit pong pakinggan yan, pero totoo yung sinasabi ng Panginoong Yahushua na yan. Yung sinasabi niya. Kasi nga, sa puso ng marami sa atin noon, nakakalimutan na natin si Yahushua eh. Ang mahalaga yung tagapamalang pangkalahatan eh. Samantalang, ang tagapamalang pangkalahatan si Yahushua. Ito pa. By the way, ito'y nadinig ko lang sa ating mga sources, na si chairman, hindi naman namin niya kinukumpara sa Panginoong Yahushua o Panginoong Jesus, tawag nila. Pero siya daw ay Moises. Kasi si Moises daw, ang dakilang propetang leader si Moises, nung lumaban daw sa kanya yung mga kapatid niya, si Miriam at si Aaron, sinumpa ng ama. Diba? Nagkaroon sila ng sakit na ketong, di ba? Kaya ang mga sabi-sabi ngayon, si chairman, parang Moises. Hindi Moises, yung kapitbahay namin, si Ka Moises. Namayapa na yon, si Ka Moises. Si Moises daw siya, parang hinati yung dagat o yung Pasig. Alam mo ang tao, brother, pagka pinaniwalaan mo ang isang tao, sabi nga nung nasa YouTube, pag may leader, kulto yan. Sabi niya, when there's a leader, that's a cult. Sabi niya yun eh. Nako, isa pa yung word na yan. Yung cult na yan, nagagalit tayo niyan. Alam niyo ba, nung ako'y nasa Pilipinas pa, naalala ko yan, yung dating nating leader, nagkaroon siya ng series of lessons tungkol dun sa word na kulto. Dahil daw, inaakusahan tayo, hindi ko alam kung sino yon, mga tao na ang INC daw ay kulto. Kaya ang daming yon, ilang pagsamba, puro pagsalag dun sa, hindi tayo kulto. Ngayon, ako nagagalit ako noon pag sinasabihan tayo na kulto, Iglesia ni Manalo, etc. etc. Galit na galit ako.
Siguro ako lang yun. Pero ayoko yun. Sasabihin ko, hindi naman kami iglesia ni Manalo eh. Nakalagay ba doon sa aming sign? Ayan, tinitignan mo, ayun sa harap po, Iglesia ni Cristo. O ba't mo sasabihin Iglesia ni Manalo? Sasabihin, kasi mas pinapahalagahan niyo yung leader niyo kaysa sa Panginoon niyo eh. Sasabihin na, no? Handa akong ibigay ang aking buhay para sa pamamahala. Kailan niyo narinig, meron ba kayo sa tagal niyo sa INC, meron ba kayong nadinig na isang matapang na kapatid sabi, ibibigay ko ang aking buhay para sa Panginoong Jesus? Wala Wala no? natinig na ganun. Never. Pero tanungin mo, lalo na yung mga scan, naku, tatapang, ano? Pag kayo ay ininsulto nyo ang aming tagapamahalang pangkalahatan, aka chairman, lagot kayo sa amin. Nako, katatapang, ano? Dati rin kasi akong scan eh. Meron akong best scan, Yeah. radyo, ganun, etc. Mukha alam naman ko kayo, yun. mukha namang yung scan, mukhang reporter. Mukhang reporter. Walang i-report. Hindi kasi, kaya maraming bulsa yon. Anong Maraming dahilan? bulsa yon. Lalagyan ng candy. Lagayan ng, yung isa doon, lagayan ng abuloy. Kasi lagi silang nasa labas eh. Tapos Okay. pag yung mangongolekta na yung diakono, ay alam na nila kung sa Dudukutin. Yeah. Pero yeah, Ito ang lang yan. tatapang, ano? Ang sagot ko lang dyan doon sa nagsasabi na hindi sila iglesia ni Manalo o kung ano man. You don't sound like that you are an iglesia ni Manalo. No. Yan ang sagot ko. I do believe that members of the Iglesia ni Cristo doesn't sound like an iglesia ni Manalo. But you look like one. Yun lang. Ano yung sabi Kasi, nila? kasi yung action nyo eh. Yung action nyo. actions speak louder than words. Yeah. Kita nyo, no? Ano ang isa? Ito, hindi pwedeng i-deny ito. Hindi pwedeng i-deny ito. Undeniable. OWI. Mhm. One with chairman. Yeah. Yeah. Oh, kailan, okay, sa tagal natin sa organisasyon na yan, kailan tayo nakakita ng logo na One with J, OWJ, One with Wala. Jesus? Baka mapunta sa akin. Hanggang to, yung bracelet, Baka what maging will Jeriel. Jesus do? Kasi pag yung nag-iisip ka, tama ba gagawin ko? Titingin ka doon sa bracelet na yon, nakasulat, what will Jesus do sa ganong sitwasyon? Ngayon, hindi. One with chairman. Ibig sabihin, kahit ano sabihin ni chairman, yun ang susundin natin. Pag sinabi ni chairman, iboboto natin si X. Ngayon, ayaw mo kay X dahil, naku, salbahe itong politiko na to eh. Bakit yan ang dadali natin? Hindi ka pwede magsabi sa kanya na, chairman, why? Nako, pag sabi mo pa lang ng why, trouble ka na. Alam mo, brother, ako sasabihin ko sa iyo, no? Naging Amerikano ako dito. Naging American citizen tayo. Wala akong partido. Wala akong gustong Political party, you mean? wala akong political party o ano pa man, wala akong. Pero alam mo, kasaysayan ko dito, ang una kong binoto, Democrat. Nako. Well, hindi naman masama yun dahil yun ang inyong... Yeah, yun ang una kong pagkakilala. Kaya ako na-influensyahan, hindi dahil alam ko yung kanilang plataforma, kundi sinunod ko yung dating tagamalang pangkalahatan eh. Kasi noong 1996, ano yan eh, 1996, tama, 1996, election para kay, ano yan eh, second term na ni Clinton. Okay? Yan ang dinala nila rito sa Amerika. Ano yan? 1990... Hindi, 1996 yan. Kasi 1992 naging presidente si Clinton. 1996 nga, tama kayo, tama. Oh, 1996 yan. Nasa Portland, Oregon ako noon, nakadistino. So ako nag-announce niyan kung sino ang dadali ng iglesia. Si ano pangalan nun? Bill. Ang kalaban niya noon ay si... Nako, Ewan nalimutan ko ko. sino bang ano niya nun? Hindi, si Bush. Hindi. Tapos na pala si Bush nun. Second term na to eh. So, ang Diba? una niyang nakalaban, nalimutan ko na. Yeah. Anyway. Ano yan eh? Sino nga ba yan?
Si Bill, no? Ngayon, habang kayo ay nag-iisip, ano, una, yung katulad daw ni Moises. Una, si Moises po ay halal ng Diyos. Si Ang ano, tanong, si Bob Dole lang ano. siya ba ay halal ng Diyos? Yan ang tanong eh. Oh, Mhm. ginawa ba ni Moises na mga himala na yun ay hayag na patnubay ng Diyos eh? Yan ba ay nakita sa kanya? Yan bang ginagawa niya ngayon ay sabi nga doon sa awit eh, na talagang mahal na mahal siya dahil sa nagmamalasakit siya para sa kaluluwa. Itinuturo daw yung aral ng Diyos. Anong aral ng Diyos ang itinuro niya? Hanggang sa bayubay lang yan eh. Puro bayubay lang ng bayubay. Magbabasa ng talata ng Biblia, pero sabi nga, hindi naman ibinubuhay yung talata. Kailan niya, ewan ko lang, mula nang itiwalag niya nanay niya kung nagturo tungkol sa paggalang sa magulang. Palagay ko kung may leksyong ganun man, ay ibang ministrong pinagtuturo niya, hindi siya. Di ba? Sapagkat ang kanyang itinuturo ay kinokontra niya sa sentidong siya mismo ang lumabag dun sa unang utos na may kalakip na pangako. Ang problema kasi, brother, sa mga, lalo na bakit may mga nagagalit, lalo na dyan sa internet na yan, nagbablog, minsan nagmumura pa yung mga miyembro nila. Kasi nga, hindi nyo kasi inuunawa yung ipinalalabas ng mga tao. Lalo na ito sa programang ito. Naninira po ba kami? Hindi. Pinupukaw namin ang damdamin nyo. Alamin nyo. Kasi meron kayong kampanya, papagbalikin loob yung mga tiniwalag. Yan ang nakakarating sa amin eh. Dapat din yung maintindihan na hindi nyo na kami kaisip. No? May iba ng isipang taglay kami, kapatid na Erning. Totoo yun. Pagkasama ka na sa pinili, ay iba na yung paniniwala mo sa basta tinawag ka lang. Kasi marami ang tinawag, pipiliin pa rin ng Diyos yun. Sasalain pa rin yun di ba? Hanggang sa yung mga yon ang magiging karapat-dapat na sa Panginoon Diyos. Sa pagsalubong sa Panginoong Yahusya sa araw po ng rapture o araw ng pag-agaw. Minsan nga, Hmm. tinatanong pa tayo, bakit daw? Anong nangyari sa iyo? Yan ang minsan tanong pa ng mga kamag-anak natin. Totoo yun. Ngayon, ang sagot ko, hindi yung ano nangyari sa akin. Dapat ang itanong mo, ano nangyari sa iglesia nyo? Di ba? Huwag niyong tanungin yung mga nawala na dyan. Ano nangyari sa inyo? Hindi, ano nangyari sa iglesia? Ano nangyari sa pamilya ng Manalo? Ba't nagkaganon? Bakit yung isa nakakulong? Ano kaso nun? Tapos yung kapatid mo ba hindi alam kung saan na nakatira? O kung paikot-ikot, di mo alam kung nasa na. May mga pamangking ka doon. Ano nangyari sa inyo? Ba't Sa amin, nagkaganon? Yun ang dapat tanongin. walang Ang masamang nangyari sa namamayani akin. kasi ano yung hindi pag-ibig, no. Yeah. Wala Yeah. na yung pag-ibig. Masakit tanggapin pero alam niyo ito pa no, pag pinupuna ang relihiyon na yan, galit na galit, no? Halimbawa, sasabihin natin to, nako, yung inyong chairman, yung leader nyo, hindi hinahanap yung kanyang ina, etc. Galit na galit yung mga... Pero pag sila, ito. Yeah. Ano ba yung turo nila rito sa Iglesia Katolika? Bula ang Number propeta. 4, tsaka Proves number 5. that the apostasy of the first church took place. At ang sabi rito, yun daw, apostate, tama ba pronunciation ko? Yeah, Apostate church daw ay itong Catholic Church. Ito. Hindi lang yun. Ang tawag nila sa mga pare, mga bulaang propeta. Bulang propeta. Na sa, mga nakadamit tupa. lobong maninila na yan. Ito pa, tinuturo nila, ang Iglesia Katolika daw ay ang nagtataguyod ng pananampalataya na aral ng mga demonyo. Ayan na, andito. Ayun na. So, araw-araw walang nyo sa masama yan gawain kung sinasabi binubulgar yan. ninyo. Okay? Kung nasa Biblia yung sinasabi ng iglesia, no problem. You can do that. Pero pag kayo pinuna, huwag kayong mapipikon. Ayun ang problema kasi sa iglesia. Ba't kayo pikon? Kayo lang ba pwedeng...
Sabi nga, kayo lang ba pwede magsalita ng laban sa ibang reliyon? At pagka kayo ang pinuna, galit kayo? Aba, mag-isip naman, wag naman ganyan, di ba? Kaya Yeah. dito, ang ating inaano, kaya nga kami, naghahamon kami doon sa mga ministro ngayon. Kung gusto nyo, debate tayo sa internet eh. Oh. Isa lang naman, huwag natin pagtalunan. Diyos ba si Kristo? Tao ba si ang Kristo? Huwag na Hindi, natin pagtalunan yun. Isa pa na lang alam na palataya, natin isa yan. pang ang tunay na Diyos. Sugo si kapatid na Felix Manalo. Hindi natin pagtatalunan yon. O eto ngayon ang pagtalunan natin. Patunayan ninyo na ang tagapamalang pangkalahatan ay ang tagapamahala ninyo ngayon. Sige. Patutunayan namin, hindi siya, kundi ang Kristo. Yeah. Sige. Diyan tayo At ang una muna, bago yan, patunayan muna nila na ang unang tagapamahalang pangkalahatan di umano raw ay si Si Apostol Santiago. Santiago. Yeah. Doon lang. pa isa. Oo, Doon lang, wala na eh. Isipin mo ha. Bakit Doon pa nila lang. kino si Pedro? May nauna na eh. Taken na yun eh. Nauna ng Katoliko eh. Oo, Wala. taken na yun. Ito, sa kanilang pandoctrina lesson, ano ba to? Number 6. Saan ba yun? The Church Administration, page 119. Nako, tignan nga. Sinasabi rito. 119 na. Ito yung kanilang binabasa araw-araw sa mga gawain eh. Ito. Basahin natin dito. Hanapin natin yan. Ayun, oh. Sino raw yung unang tagapamahalang pangkalahatan? Ayun, si Apostol Santiago daw dahil siya yung nagdesisyon sa usapin noon. Yung mga Hintil. Yeah. Hentil at yung mga Hudyo, nagtatalo sila dahil sabi ng mga Hudyo, kapag hindi ka raw circumcised, hindi ka maliligtas. So nagtalo-talo sila noon, dinala nila yung usapin sa Jerusalem. Yun yung kanila daw central office. Tapos, sabi daw, tumayo si Apostol Santiago at sinabi niya, makinig kayo. Ito ang aking desisyon. Pero di ba nakita niyo, no? Meron siya, may talata na nakalagay, ano? Opinion. May opinion. Opinion, no? Yeah. Sa ano, dun sa The Message. Yeah. Di ba? Sa The Message. Nako, meron alas 9 na pala, oh. Yeah. Tutuloy na lang natin to next week. Next week na lang, yeah. Na-download nyo na ba yung MTV para Teka muna, mapakinggan meron pa tayong babasahin eh. Yeah. Ano yung babasahin pa natin? Tungkol dyan sa sige. awit-awit na yan. Okay. Yan ang ito, ating closing. Pag-aawit kayo, kasi kailangan isarado natin doon sa awit eh. Sa isang talata. Doon sa awit, eto, pakinggan ninyo, pag-aawit kayo, eto, lalo na kasi religion kayo eh. Yeah. Okay lang kung love song yan. Okay? O, meron kang nililigawan, meron kang mahal. Baka nga love song talaga yan. Baka naman... Ito, kung love song yan, sige. Pero kung pang-religion, ay tigilan ninyo yan. Baka naman hinahatulan lang natin. Yan, papanoorin ko nga uli. Baka mamaya, nagkamali lang tayo ng ano. Ito, sa 4, nakikita ba niyo yan? No? Yan, lakihan natin. Sige, lakihan. Tago niyo yung maraming tato doon sa kabila. kabila. Pagka may utos sing to God. Kung ngayon, kung love song yan, o kung ano man yung praise ninyong yan, na gusto nyong ipatungkol sa isang tao, hindi pang religion. Kasi pang religion yung ginagawa nyo, whether you like it or not eh. Di ba? I-record nyo yan, tapos ibenta nyo sa tao. Sige, baka sakali. Tsaka yung title pa lang, Million of Reasons. Napakadami, So thank you. Dapat man lang, para maging mas realistic, 3 reasons. Millions of reasons. Ba't kita pa sasalamatan? Ano ba ginawa mo sa akin? Hindi naman ikaw nagturo. Maraming tagapagturo. Di ba? Maraming taga-preacher. Ito, sing to God, sing praises to His name. Ano ba pangalan ng Diyos? Di ba Yahuwah? Ba't Eduardo nakalagay doon? Inagaw na sa Diyos. Lift up a song for Him. Ayun, who rides through the desert. His name is Yahuwah, the Lord. L-O-R-D in capital. Yahuwah yan. Be in good spirits before Him. So, the commandment, you can sing in a religious setup, no? You're a religious group. In a religious setup, sing to God. Sing praises to His name. I-praise mo ang name niya. Ibang name yung pinraise nyo eh. Nakalagay pa dun.
Eduardo. O, di ba? Dear Eduardo. Dear Dear. Eduardo. Yun ang name na pinipraise ninyo. Ang dapat i-praise, sabi dito, God's name. Na ang pangalan niya, ayan o, pagka inano nyo, ayan po, ito, itong Lord na yan, yan yung tetragrammaton. Na pagka ang nilagay mo yan sa Hebrew letter, Yad, Hey, Vav, Hey. Yan ang Hebrew letter. Ang pronunciation nun, hindi Jehovah, hindi rin Yahweh, kundi yung Yad, Hey, Vav, Hey na Hebrew letter, pag pinonounce mo, Yahuwah. Ayun. Yun ang pangalan ng Diyos. Yung pangalan na yun, walang masamang gumawa ka ng awit para doon sa pangalan na yun, in the name of a religious organization, mag-praise song kayo, puro sa kay Yahuwah. Yan. So, yan po ang aming ma-share sa inyo. Hindi kami naninira, kundi sinasagot natin. Teka muna, pinangangaral ninyo yan di ba? Pinopropaganda ninyo yan. So, ang trabaho namin, punahin yan sapagkat kami bilang mga may isipang bukas na isipan, parang Bereano, we have to question everything. Di ba? Ang nagtanong yan, ang nagpadala sa amin, mga kaalib po ninyo O paano yan? O di, i-air namin. Ngayon, o ako sa inyo, sagutin niyo ng maayos. Di po ba? Wala naman sigurong masama na magsagutan tayo ng meron edukasyon, educated educated way of sabi nga, we can disagree to agree, agree to disagree, something like that, kung pwede naman tayong ng mga pananampalataya, pag-usapan natin, sige, nasa Biblia ba yung alam nyo? Yan bang ginagawa nyo? Kaya nga, ano yung tanong, kapatid na Henry, labas mo nga uli yun? Para makita natin kung ano yung tinanong nung kapatid na yan. Bago tayo magsara, no? Yeah. Oo. Kasi dito po, impormasyon. Pero hindi kami nagsasabi, kami tama, mali sila. O mali sila, tama kami. Di ba? O kaya mali kami, tama sila. Hindi. Ito, alam natin, ano ba ang logical na dapat natin sa does God allow people to offer songs of praises to man? Ngayon, yung man na tinutukoy, hindi yan yung Christ, no? Sa tanong na yan, hindi yan yung Christ, no? Kundi yung mga tao siguro, religious leader, yung mga leader ng, kaya nga doon sa sa Korea, kita nyo, pinupuri yung kanilang leader kasi yun na rin ang religious leader nila. Di ba? Yung kanilang presidente. Yan, Oo. Nakita nyo ba? Ano yan? Ayan, Ayun, manalo. Yan. Alin? Naging manalo. Yung tanong, ayan, andyan, Does God allow people to offer songs of praises to man? Alo. Yan. Yan manalo. Kaya sabi nga, tigilan, alam niyo kami, suggestion lang. Pero kung gusto niyo gawin yan, it's up to you. Pero at least napuna na namin. Kaya kami, pinupuna namin yan kasi unbiblical di ba? Pinupuri niyo. Alam niyo, bago natin i-close, isang talata na lang ang babasahin ko. Sige. Anong talata? Para i-close natin ito. Hindi naman siguro tayo nagmamadali, Ito, sa Isaias natin titignan, Isaias 24. Basahin ninyo kasi kabisado ito ng mga kaibigan natin at saka mga kapatid nating iglesia ni Chairman Ayan, tingnan nyo yan, sa 16, Nakikita na ba ninyo? Ayan, from the ends of the earth, we hear singing. Yan ang ina-expect sa mga nandun sa ends of the earth. Alam na naman natin yan. Glory to the righteous one. O saan yan? From the ends of the earth, we hear singing. Saan nga yan? Ayun, taas nyo pa. In the east, therefore in the east, give glory to Yahuwah. L-O-R-D na naman. Exalt the name of Yahuwah, the God of Israel, in the islands of the sea. So what is being expected from those who are in the islands of the sea, in the beginning, when it was heard, singing glory to the righteous one. Nabago kayo Ba't kayo nabago?
Eh yan pagka binasa niya yung kaduktong, but I said, I waste away, I waste away. Woe to me, that treacherous betray, with treachery, that treacherous betray. What the Iglesia ni Cristo did is a betrayal to the righteous one. The singing supposed to be to the righteous one, or to God himself, or to Yahuwah. But it's shift to another person. Ayan, sa isang tao na nagano, yung sa leader nila. Ha? Doon kay chairman na napunta. Kaya betrayal para sa righteous one. Yan ang nangyari sa iglesia na nanggaling sa east, sa islands of the sea. Yan ang nangyari. Okay? Kaya, kung hindi nyo pa alam, alam naman ninyo yung hula na yan. Pero ayaw nyo basahin yung huling salita doon sa talata. Eh paano kasi? Tama-tama sa inyo di ba? Kaya ayaw nyo basahin. Pero there was a betrayal. Yan ang sinasabi natin. Ngayon, doon naman sa 14, they raise their voices, they shout for joy. From the west, they acclaim Yahuwah's majesty. Ayun. Dito naman yun sa west. Nakita nyo, from the east to the west, and now from the west. Kasi sa east, nag-betray. Ayan, yan ang naganap. Ayon sa ating mababasa. Yan po ang aming pananampalataya ngayon, kung ba't nagkaganyan yung iglesia. Hindi na yan ang sa Diyos. Okay? Sapagkat nag-betray na kayo. And it proves through your actions. Tignan nyo action nyo ngayon. Ang dapat magbalik loob po ay kayo, hindi ho exactly. Kami. Ayan lang yan. Kasi kami ang nagpatuloy. Sa pagsunod, kayo po ang nagtaksil. Maaaring ayaw niyong paniwalaan yan, hindi kayo nagtaksil. Bakit? Kasi nasanay na kayo sa pagpapasakop doon sa isang tinig. Yung isang tinig na yon, yung po ang nagligaw sa inyo. Kaya habang may pagkakataon pa, may buhay pa kayo, may lakas pa po kayo, ay magbalik loob na po kayo sa Diyos. Pangunahan nyo, kapatid ni Chairman. Magsaliksik kayo. Yan. Para nyo malaman ang isang kamalian, you have to identify the mistakes sa doktrina. I-identify ninyo yun. And there's a lot. We are telling you there's a lot. Hindi nyo kami kaaway. We are just exposing to you the poisonous doctrine that was fed to us. It was poisonous. Malakas ang venom. That's how that's what had happened to many of us. Kaya sasabihin niyo pinapagdilim kami. Mag-isip naman kayo. Baka kayo nasa kadiliman, di niyo alam. Kaya nga pag tinanong kayo, sige nga paliwanag mo. Yung liwanag na alam mo, hindi mo maipaliwanag. So if you cannot explain what you believe, or if you do not believe what they preach to you, ano kalagayan mo? Di ba? So, these are the questions that we need to ask. Kaya nga, 1,001 questions. Kami po, 140 pa lang. Sipin nyo, layo pa. Ang dami pang tanong. Okay, bueno, tayo po ay natatapos na ngayon at nagpapasalamat sa lahat. At tayo po ay mananalangin, kapatid na Julian. Ama naming Panginoon, Yahuwah, marami pong salamat sa iyo sapagkat patuloy kang pumupukaw ng damdamin ng mga taong nagsasaliksik ng katotohanan. Tulungan mo po, Ama, na ang programang ito ay makatulong para magbigay po ng inspirasyon sa mga taong sumasampalataya na, subalit hindi ganap na naiintindihan pa ang kanilang sinasampalatayanan, na magsaliksik pa po sila, katulad nga po ng ipinasulat mo sa Biblia na kasaysayan ng mga Hudyong naroon sa Berea, na sila'y nakinig sa pangangaral ng apostol na isinugo sa kanila, pero hindi sila nasiyahan kundi na makinig lamang, kundi sinaliksik nila ang kasulatan at inalam kung yun nga ang ipinahahayag mo sa kanila. Sana ang lahat ng mga nilalang na nakikinig sa iba't ibang mga tagapangaral magkaroon ng ganong isipan. Kumpara nila ang mga aral na ipinakakain sa kanilang kaluluwa
at basahin nila kung yun nga ang nilalaman ng iyong banal na kasulatan. Ama, pagpalain mo po kaming lahat. Basbasan mo mga pinuno ng bawat mga bansa, mga pinuno ng lahat ng relihiyon, pati na po yung pinuno ng relihiyong naming kinabibilangan, na sana mapukaw ang kanyang damdamin na ipakita sa kanyang mga mahal sa buhay ang tunay na pag-ibig at pagmamalasakit sa kanila. Ano man ang maging pananampalataya na ng isa't isa sa kanila. Ama, pagpalain mo kami sa aming mga paglalakbay. Pakibasbasan mo po lahat ng mga tao at mga tagapangaral ng iyong mga salita. Hinihiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Hanggang sa muli po, mga kapatid. Magandang gabi po sa Kapatid, inyo. Sa susunod na Webes po ulit. Bye-bye and good night.